Palay Chikahan! Palay Chikahan! Palay Chikahan! All Things Rice, an 8-9 series on Palay Check System. Palay Chekahan. Sa pagnulat mo mga kaagi, magchika na ta! Hello everyone and welcome to the 8th episode of Palay Chekahan, All Things Rice, an 8 na series on the Palay Check System. Ubani kami sa sulod sa 15 minutos kay diri atong paghisgutan ang 9 kaki technologies ug management system para masiguro ang abundang ani. I am your host Ellen and with me is Miss City ug karon atong pagachikahan ng ika-8 na key check sa Palay Check System. But before we start, please don't forget to like and follow our Facebook page, ATI in Zamboanga Peninsula, and subscribe to our YouTube channel, ATI Nave, kay diari na mo i-upload ang episode sa Palay Chekahan. Okay, Miss It, long time no see. Kumusta naman? Hi, Ellen. Hi to our viewers. So, it's been a while. Yes, taon-taon na dyan ta wala nagchika, no? Yes. Good to be back, Char. Good to be back. We miss you po. Shout out, friends. So, how was life been? Kumusta man ato ang paglaroy-laroy diri sa Zampen? So far, so good. Na-accomplish na ang ubang nga mga tasks and looking forward to a more productive month, especially this November since we are celebrating the National Rice Awareness Month. That's true. Okay, so dito na magdugay-dugay pa. Miss It, what is key check number 8? Okay, so once again, no, nanata sa ika-8 na to nga Yes, K-check. hapit na jud. Yay! So, ang K-check number 8, aduna siya ay statement na harvested the crop at the right time or in Tagalog, inani ang palay sa tamang panahon. So, ang tanan, Ellen, and the rest of our viewers na ay tamang panahon. Tamang panahon. No, dili mag-una kay kung mag-una, maulahi, masakitan rata. Agay. Ouch. Okay. So, unsa man ngano importante man ang key check 8 Miss It? Okay, sama sa akong giingon ganiha, ang tanang butang adunay tamang panahon, no? So, for example, mag-harvest ta nga too late, no, kanang dugay pa or late na siya kay prone nga ma-shatter ang ato ang mga tanom nga palay or ginatawag nato siya nga grain shattering kanang mga tagtag, mga hulog, okay. mga hulog na fall. So, inig maigo siya, inig manual harvesting kung maggarab ta gamay lang nga unsa tawag ani Gunit kay daghang mga usik mga tagtag no kung too late siya. sobrang kahinog. Sobrahan kahinog. Kung ano naman po siya too early, dili pa siya scheduled for harvest and then atong gi-harvest, adunay tendency nga gamay pud ato ang abot or adunay gihapoy losses. It's because immature pa pud ang grains. Dili pa siya fully jud kanang nahimo na siyang full grain. So naay tendency nga immatured pa ang atong mga grains. Then kung atwa siyang ipagaling, ma-prone to broken rice. Ano man ilang gitawag nga half-half? Oo, half field. Okay. Half So, field. kadaghanan ra ba no kay di pud kadaghanan naay jud mga farmers nga mag-una-una jud sila og harvest kay ingnon nga aron mauna sila sa dryer. Ano ginana ba? So at least atong karon atong na-learn nga dapat di jud ta mag-una-una. So may tamang panahon ang lahat. Yes, Okay. true. Also may benefits Miss It if mag-follow ta ning key check number 8. Sige, kato akong giingon ganiha kung first is kung sakto nata sa right timing of tawag ni harvesting. First is fully matured ang ato ang grains, no? So kung magpagaling ta walay mga broken rice and then kung dili pud nato i-follow nga too late ta, mas lesser ang tendency nga adunay mga tawag ani shattered or mga tagtag or mga mahulog nga butil sa palay which is equivalent to losses gihapon sa ato ang farmer. Yes. So dapat jud on the right time itang lutaw kayo ko. Murag Yes. kulang kog kapirong orasa da. Nice mga pilan. Mag-order. Para mang god sa wala kay baloga shooting ni hapon na lami jud mag-order magpabuknoy ta og kuan coffee. Okay, magpadayon ta. So what are the recommendations for key check 8? Recommendations agad-agad. Sige. So gamay ra tag question diring dapita kay magchika ra jud taon niya. Go. So actually, gamay ra pod ang recommendations ni K-check number 8. So I think there are 4. Yes, tama ko. So first is para mamahimot ang check ta sa K-check number 8. First is drain the field 1 to 2 weeks or 1 or 2 weeks before the harvesting time. So nganong gihatagan siya og time nga 1 or 2 weeks. Mag-vary na siya or nakadepende na siya sa type of soil nga ginaugmad ni
farmer. Oo, Karon kung pag-iday ko nga dapat day i-drain. Abi ko magdaga-daga na ng harvester na itubig. Mulang mo yarn. amphibian yan. Lagi. So kana siya lan 1 to 2 weeks or 1 up to 2 weeks nga dapat ma-drain siya. So for example, ang basakan ni farmer is ano siya, clayey, no, more of clayey ang iyahang soil type. So nanginahanglan siya og kanang at least 2 weeks before the harvest schedule is iyahan nang ipahubas ang iyahang basakan or i-drain, no, iyahan nang kuan og hinay-hinay og tubig ang iyahang basakan. Tapos kung ang area na pud ni farmer is sandy, kanang dali ra siya mapahubsan og tubig, no, more of sa sandy ang iyahang soil texture is pwede ra siya 1 week, no. So nganong kinahanglan nato siya pahubsan? Bitaw, nga no bitaw. Nga murag kapoy, di ba nagatrabaho? Dili raman mag-open lang ka sa imong Dikes. outlet. Yes, Okay. para mo pagawas ang water. So ngano siyang kinahanglan pahubsan? First is para ma-uniform ang tubo, ma-uniform ang maturity sa ato ang tanom nga palay. So mag-uniform siya. Next is para pod mapadali ka to sa imong gingon ganihang ang harvester, especially if you are using the mechanical Alam mo na. yun, unta na ko harvester. So, ang tendency if lapok kayo siya na ay kuan nga malubong atong harvester. So mo na siya. And then kung aduna po'y basa dayon wala kayo siya na uga, na ay tendency nga katong mga uhay is ma-touch niya ang sa soil tapos kanang maglagom, no, di ba, mahugaw, mabutangan Mahugaw. og putik. So usa po siya sa reason nga kanang especially atong mga trader medyo pilian choosy, so Dapat include katong- maka-affect siya sa pricing Mura sa ra po ano ni kanang pa. laki atong mga trader. Kita jud sa naghamis, Guwapa. gwapa. Yes, slender, maayo Slender, mga yes. kuan, qualities. Medyo nagdaghag mga impurity. Kita mo, atong mga bugas ani Ma'am Sit. Na atong bugas-bugas kay Lagi. nurse sa nawong. Lagi. Paugahan po na to atong now. Aron ready na for harvesting. Okay, padayon. Padayon. So, mga to siya first is ato siyang i-drain atong field 1 to 2 weeks before the harvest schedule. Next is harvest at the right maturity. So, pausa na tumabalan nga right na siya nga Mature, oo. matured. So, kung ang ato ang way of harvesting is manual or kanang ginarab, na ang recommended nato is 85 to 90% na golden yellow na ang iyahang uhay, no? And then kung ang ato ang ginagamit pod is mechanical sama sa tawagan ni combined Combined harvester, 90 to 95% nga golden yellow na ang iyahang uhay. So, So to pag kanang mata-mata ng percent visit, is murag-lisod man. Kani 90% na ni. Murag-lisod man mata-matahon. So, for example, kita magkuha ta sa usa ka uhay, no? Isa ka uhay sa atong tanom nga feel na to ready for harvest na siya. And then i-divide na to siya into 5 parts. Marag bana-banaon nimo siya isa ka uhay, tapos imuha siyang ilatag, tapos imuha siyang lantawon nga. Okay, bahinon nimo kalima. Kay para 100%. So, each bahin Segment. is segment is 20%. So 20%, 20%, 20% until 5 ka segments, so 100%. So pag moingon ka nga unsa tawag ani 85%, so most likely ang imuhang hunahunaon is gikan sa tumoy, di ba? Mamontoy first kayo nga mugawas, mamontoy first nga magmature. So 20 20 20 dapat makaabot kag 85% sa imuhang assessment na golden yellow na siya. It is advisable na nga ma-harvest na Pwede na siya. siya. O good for harvest na siya kung manual. Pero kung mechanical is naa siya sa 90 to 95% na golden yellow ang ato ang uhay. Na ako'y nadungan po niya farmer visit ba? Yang mahibawaan, amot yung sakto niya, so i-correct lang ko nga. Yang pisliton ko siyon nga iyahang butil, kung gahi na ba? Okay. Kay Sakto na syempre, siya? pwede ra po to siya nga pamaagi. It's because ang palay is naapod na ginatawag nga stages aside sa iyahang phases. No? So, under sa maturity nga phase is naatay milk grain, dough grain, and mature grain. So, mo ang pinakalas nga stage. So, pag pisliton niya, feel niya wala na tong gatas, no? Feel niya nga katong yang gingon nga gatas-gatas, pwede na tupod nga indication. It's because under sa ripening
phase is katong milk grain, Mm. dough nga medyo mahumok-humok pa Humok siya. pa. O kung mature na siya, wala na kay mapislit sa iya kay ano na siya, fully developed, tapos gahi na gyud pod siya. So, pwede mo to indicator. Usa siguro siya sa ma-indicator, it's because farmers practice, Oo. di ba? Kaya wala man sila na-inform nga, pwede daingon ani, kanang ilatag nato ang humay, tapos ato siyang bahinon into So, segments. pero mao na siyang recommended sa field rice, Oh, katong sa ilatag. palay check system, yes. Okay. Oo. So, mo dito siya, no, kung naman tatong pisit-pislit, dito pwede na dito pisit-pislit, latag-latag na dito, pahigdaon na to, ato ang koan. Oo. Then lantaw-lantaw na to ang color. Yes. So, sa ito misit, ang pila ka percent? Akong balikon kung mag-harvest ta nga manual, at least naa siya sa 85 to 90%, and then kung mechanically ang ato ang gamiton harvester is 90 to 95% na golden yellow ang ato ang uhay. Okay, so napatay Okay. lang recommendations. Yes, napatay laing recommendation. So, next is harvest at the right grain moisture content or ginatawag nato nga MC. No, kay usa pod siya sa indicator kung pwede na ba siya ma-harvest og sa dili. So, naatay mga apparatus or mga tawagan ni tools nga pwede nato nga gamiton kung Okay. na-achieve ba siya ang iyahang right moisture content. So, pwede ta maggamit og grain moisture meter kung naa, but then kung Wala. pod, napod tay MC reader. I think nakakita ko sa Lafeco ata if dili ko sayop na sila. So, unsa may mga desirable nga MC ni palay. So, kung typical MC for dry season, kanang ting-init, so ang typical MC is naa siya sa 18 to 21% ang iyahang Okay. moisture Kung saan mo content. na ilatag ni mo sa, itapad ni mo sa butil? Dili, kanang naatay aparatos, isulod ni mo to siya, tapos, nalang kay i-click nga button, tapos, murid siya automatically. Okay. So, na Oo. sample. Oo. Sample. Muhatag kag sample. Lalo siya, no, much better unta kung naata para mapashow na to sa Pero ilaha. wala pod mi di ay ana. Mag-PR ta. Mamalit sa mi. Okay. That is for the dry season. So, Oo. 18 to 21%. And then, kung wet season, ang ato ang desirable MC nga ready for harvest is naa siya sa 20 to 25% nga mas MC. taas. Mas taas siya kay, syempre, wet season man. So, naay mga, Bugnaw-bugnaw po yun ang Oo, panahon. Yes. Usa na siya sa mga recommendation. Okay, next po. Next nga recommendation is after manual harvesting, thresh the palay not later than 1 day kung wet season and then 2 days kung dry season. Ganun mas dugay man basta wet misit. Ay ano mas Mas dali, dali. man. Oo. Mas dali. It's syempre from the name itself nga wet season siya. So ang tendency pag dugayon nato siya dugayon nato siya i-trash after harvest, ang tendency is kanang after harvest dayon itapukon siya, dayon trapalan ng hapinan, Oo. i-cover up. Ang tendency man gud ana is Madaot. mabahay, maglagom. Maglagom. And then Di kung na pod ganahan ang mga kuan Hindi naman ka na Kay mga lagom. buyer Puti kay dyan nila, lagom. ha? Oo. So, usan na siya sa mga tendency. Tapos, magod siya, mag-build up siya og heat. No? So, mo nang tendency nga, tawagan na maglagom. Tapos, sa tang mabaho pod usahay na yung mga reklamo nga naiingon ana dayon kung dry season nga syempre mas taas og kuan kay dili man basa ang ato ang palay no mas gamay man ang iyahang MC compared to wet season. So avoid piling up the harvested crop in the field for more than 1 day to prevent heat build up. So mo to akong giingon nga para ma-prevent ang heat build up. Tapos it would also lead into discoloration and low quality milled rice. So di ba ang atong gina-promote din is paunsa nato ma-help si farmer nga Makaportab mapataas kuan siya og taas nga abot dako nga kita. So kana pa lang at the harvesting time or paunsa mga process nga mahatag nato sa iyahang recommendation is hinaut unta nga ma-apply ni farmer no nga. True. Kay kita raman, sila raman po yung maapektuhan, di ba? Yes, kay dili sila ka-demand og dako nga presyo kung makita ni trader nga ay lagom ay Dili gwapa. nakuyawan man ni imuhang palay kay naay discoloration no Oo. kanang kuan siya. So dili ta ka-demand og higher price. Tapos avoid threshing dripping wet palay using a mechanical thresher. So if possible kung
tulo pa. Oh, yes. Nagtulo pa siya as much as possible. Ato siyang ibulad and then i-follow nato ang desired MC for milling para dili ta ma-prone into breakage. Mabuba di gihapon siya misag basa. Yes, kay makakuan po siya, ma-prone nga mga rice broken ang ato ang humay. And then, balikan ako to yung pangutana nga nung 2 days. Oo, 2 days. Kay kato, nastubag ba na ako? Nakalimot ko. Ang katurang one day imong natubag. So, Parehaming ko Halo Tower. So, pawi pangapi. So, kay dako ang allowable time for dry season kay kato. Mas mubo man ang iyahang moisture content. So, or siya allowable, no? Pero mas better dyan, no? Pag humag-harvest, trash dyan dayon. Oo. Kay kung ano man na siya, kung ang ato magproblema taan na if treasure atong gamit. Pero this time around, most of our farmers manggod is using the combine harvester. So right after harvest is matresh na siya. So ang problema lang nato is katong naga-manual gihapon tapos need pa nila nga i-trash. Taas-taas dito sa bukid-bukid gamay nga area. Oo nga, dili feasible ang ato ang mga harvester. So dinha mosulod ang problem nga dapat matrash siya 1 day kung wet season and 2 days kung dry season. Pero kung diri ra ta sa atong mga areas nga very feasible and accessible ang ato ang mga combine harvester, so wala tay problema kay mo bitaw siyang gitawag na combine. It's because harvest at the same time trash. Lagi dali na. Then sako na raman diritso dayon. Yes, then nagatang na si comprador. No, fresh kay palito ni comprador. Mas ganahan yung fresh ang mga tao. Okay, so napatay tips diha misit or mo na to ang last. Kung ano lang ni siya, last siya under sa manual harvesting sa using thresher. So it is advisable to ang speed sa ato ang thresher is 800 revolution per minute para dili kay siya ingon nga kusog, dili pod kay siya ingon nga hinay, no? Na lang siya regulated ang iyahang kakusgon kay kung basin kusog ra pod kayo ang pagbuga basin napay mga grains dayon maapil na og trash, maapil siya sa katong mga mausik. So sayang pod siya. So regulated ang ato ang speed sa ato ang thresher. So it is advisable nga 800 revolution per minute ang iyahang speed. Okay, so mo rito no, hopefully daghang nakatunan na itong mga farmers sa karon episode misag medyo lutaw-lutaw mi gamay ni city. Kung nay mo donate diha og kape mo dawat jud kayo may ipadala lang diri sa opisina. Okay, og nga ka-agree maora ka to atong na-chika sa sulod sa 15 minutos mahitungod sa key check number 8. Ubani na sad mi sa sunod na episode sa Palay Checkahan kay daghan pa kaming i-chika sa inyo mahitungod sa Palay Check System. So og maora ka to og see you next time. Bye!